dito tayo para i-repair natin itong simento. So actually ito, vinyl tiles. So i-repair po natin kasi ang nangyari po sa kanya, nasira po yung sinira po natin yung simento kasi gawa ng nag-clog po yung drainage ng lababo. So tara guys, samahan niyo ako, i-restore natin. Yun guys, bali binakbak po natin itong drains clean out para matanggal yung mga Bali ito na restore ko na yung binakbak natin guys kahapon na kasi nag-plug po yung yung drainage ng lababo natin. So meron po siyang pipe dito. So obligadong baklasin guys. Kasi gawa ng nakabinil siya guys, so doon nakabinil. So i-restore natin itong portion nito, babalik natin ang binil. So gagawin natin guys, maghahalo muna tayo ng semento. Bali pupuruhin na lang natin to guys, yung portion niya, para mahabol. Guys, bali kailangan natin ng rodela guys, kailangan natin ng tsara guys, tsaka rodela. Then siyempre guys, kailangan din natin ng semento, yung purong semento. So ito, naghalo na tayo guys. Ang gagawin natin yan guys, basahin lang natin ng konti ito. Huwag naman yung sobrang basa guys, para maliapan natin yan. Okay. So ito, isikan lang natin ng konting tubig guys, para ito ay kumapit sa kanya yung semento guys. Huwag na pag binasahan nyo guys, huwag naman yung sobrang basang-basa. Kasi puro po yung panlalagay natin ng semento, mangyayari sa kanya guys, lalabsak yung semento. Ayan. So hahabulin po natin itong na yan. So kahapon nung binakbak ko kasi ito guys, ni-restore ko na iba, so ito lay-up na lang. So hahabulin lang natin ito. So yun po, sa pagle-layup naman ng purong semento, bali haluin nyo lang siya maigi yung semento bago nyo i-apply dyan. Bali purong semento po ang gagamitin nyo pag nilayup nyo sa ganyan para makinis po ang surface nito. Yun guys, bakit natin pinupuruhan ito? Ang purpose niyan guys, kaya natin pinupuruhan para yung kapit nitong binil natin mas maganda guys. Kasi pag bako-bako po yung rough finish po yung semento guys, hindi kakapit na maayos yung binil natin. Tutungkab po yan. Bali sa pag-apply naman po ng puro semento, bali pag hinagod nyo po, huwag nyo ganong kadiinan ng kamay nyo para pumantay po yung application nito sa purong semento. So yun guys, para ka lang nagpapalitada rin ng wall nito guys, parehas lang yan. Kung may ginagawa rito guys, same lang yan. So yun po, bali hagurin lang maigi yung semento, tapos pagdating dito sa manhole cover nya guys, bali ipantay lang siya muna. Yan, pag pumantay na sa magkabila, tatanggalan po yan ng bara. Yan, ganyan po. So bali paikot po yan ang gagawin para hindi siya mabarahan, para pag tinanggal uli yung cover na yan, mas madali pong iangat. So pag tinitignan mo, mahirap gawin, pero kaya nyo pong gawin yan. So tiyaga lang talaga na kaya na mapag-aralan yan at kayang matutunan. So ganyan lang po yan guys. Bali papantay mo lang siya muna uli, yan, tsaka mo bubuhayin yung pinakagatla niya. So ganyan lang po, paulit-ulit lang po nagagawin yan hanggang sa matapos po. Guys, gagamitan natin yung sponge. So ito yung kahit mga luma na sponge yung guys, yung gilagay sa plato, pwede nyo gamitin. Yung purpose na ito para may pantay natin ito sa original na flooring guys. Yan.
So yan naman po pagdating naman sa paghahagod ng sponge. So ito yung foam guys, yung gamit ko. Yung hindi po magaspan ang ipapahid nyo, bali yung malambot lang po ipapahid nyo. Ang gagawin nyo po, medyo magaan lang ang kamay dapat ang paghahagod. Tapos pag napuno na ng semento yung sponge, huhugasan nyo lang uli para mawala yung semento at saka nyo iulit-ulit na i-apply. So yun guys, tapos na po natin na yun guys. So ang gagawin na natin yan guys, papatuyin natin bago natin lagyan ng tiles. Yun yung tiles. Yan. Tuyo na siya guys, bali para pag inapakan mo hindi mabasag yung vinyl tiles guys. So sisiliran natin, applyan natin sealer to guys. So yun guys, bali nilalagyan natin ng sealer yung mga dugsungan niya guys para hindi siya bumukol dun sa binil at para hindi mag-crack yung binil guys kapag naapakan. So yun ang purpose niyan. So bali itong ginagamit ko guys na sealant ay silicone sealant, or pwede rin naman yung isa guys na sealant. So yan guys, na natin. Yan. Ang purpose din yan guys, para yung ipis hindi papasok dyan, hindi sisiksik. So ito papatuyin lang natin. Bali after 5 hours guys, matuyo yan. Applyan natin ng adhesive yan na power band para sa vinyl tiles. Instead na rugby guys, ang gagamitin natin, itong gagamitin natin, ang brand niya, power band. So yun po, ito yung latest ngayon guys na ginagamit para sa vinyl na pandikit. So hindi na, kasi pag rugby guys, masakit sa ilong yun. Saka matagal mawala ang amoy nun. Samantala ito guys, wala tong amoy guys. Okay. Tapos vinyl guys, ito yung gagamitin natin vinyl. Yan, may sobra pa ako na ginamit ko rito. So ito yan. Ubus na tayo mga 5 hanggang 6 lang ito guys. Okay, sa pagkakabit ng vinyl guys, so kung ano yung facing nito, yung sa ano niya, sundan nyo na lang kasi may mga facing naman yan. Depende sa klase ng vinyl guys. Kung naka-facing yung vinyl mo, isunod mo na lang. Okay. So yan, kung nakaganyan siya guys, tignan nyo na lang kung meron siyang facing yung vinyl. Kung wala naman, okay lang. No, okay. Bago nyo applyan, linisin nyo muna ang maigi yung surface niya guys. Tanggalin nyo yung mga alikabok para makapit siya guys. Yan. Kasi pag may dumi po yan, yung preparation nyo kailangan malinis itong lalagyan nyo guys. Kasi pag madumi guys, wala. Tutungkap yan. Yan. Tapos, tsaka natin apply nito. Bali ang pagkakabit niyan guys, lalagyan mo ito, pati yung binilalagyan mo rin. Papahiran mo siya. So yan guys, bali ang ginagamit talaga panghagod dito, yung spatula na meron siyang katlagat dito. Kaso, wala na yung sa akin eh. So, pwede na rin gamitin itong. So, lagyan nyo lang lahat ng ganyan guys. Pahiran nyo lang ito. So, mas maganda ito guys kaysa rugby. Mas magandang gawin dito. So yun guys, pahiran lang yung portion niyan hanggang sa malagyan po siya. Kailangan mo natin dito lagyan. So yun po, bali unahin lang natin lagyan dito sa bandang taas kasi buuan naman po yung tiles niya, yung PVC tiles guys. Yan. So yan ang una natin lalagyan, pati yung PVC tiles lalagyan na rin natin. Preparation mo lang lagyan
kumikabit. So yan, bali habang pinaprepare po natin yung ibang vinyl tiles, yan. So ayusin lang po natin ng maigi yung pagkakalapat ng power band. Tapos almost 5 minutes po bago idikit yan. So yan guys, bali pwede po siya ilagay. So itong vinyl ko guys, wala naman siyang facing ito. So pwede mo siya ikabit kahit na mabaliktad. Yan. So yan, wala siyang facing guys. Kasi may mga vinyl talaga guys na yun sa design. Kapag may facing guys, hindi mo pwede baliktarin. Kasi pangit ang kalalabasan guys. Yan. Yung application naman ito guys, yung power band. Bali, alin mo lang mga 5 minutes lang guys, pwede mo na idikit. Tapos po na siya, sobra-sobra na. So yan guys, tapos yung sobra guys, purasan mo lang yan ng tela. Pag ganito na medyo basa pa guys yung ano niya, pwede mo tanggalin yan, huwag mo patagalin yan. Kasi pag kumabot ka ng mga isang oras yan guys, hindi mo na matatanggal yan. Butuin mo na yan guys. So yan, ganyan guys. So yan guys, bali ilalapat nyo lang po maigi yung vinyl tiles para maganda yung pagkakalagay. Ayan. Ganyan lang po guys. Bali itong PVC vinyl guys, bali halimbawa nagpagawa ka ng mezzanine type na second floor. So pwede po ito gamitin sa sahig ng plywood. Tsaka dun sa hagdanan guys. Kung halimbawa hagdanan mo kahoy, pwede mo rin idikit ito doon para magandang tignan. Yun ang kagandahan guys, pag walang facing yung ano, kasi mas madali kang mag-install. Kapag may facing kasi guys, yan, medyo pipiliin mo talaga guys. Kasi pangit ang kalalabasan pag hindi magtugma yung design. Okay. Tayo dito. So nilagyan ko na marking yan guys, oh. Yan, para masundan natin guys. May marking po yan. So kukunin natin yung yan guys, ipakita ko sa inyo. Yan, ito yung marking natin. Yan, yung kudrado. So mamarkingan natin guys para ito yung pinakamanhol natin eh. So yun po, bali ang ginagawa na po natin ngayon ay nilalagyan natin ng tanda, palatandaan yung manhole cover na gagatlaan natin para meron tayong palatandaan pag binaklas ulit yung so yun guys, pagdating sa zero na ganito, susukatan nyo lang siya. So kumuha kayo ng pentel pen guys. Yan, sukanan nyo lang. Bali, ang gawin nyo,
sukatan nyo yung lalim nito guys. Yung lalim. Yan yung iakma nyo rito. So, kunin muna natin ito guys. Yan. Kasi yan yung ikakat natin. Tapos yung lalim yan. Kunin mo yung lalim. Yan ito guys. So, 1 point. So, nasa G's. So yan guys, bali ang pagkuha ng siroho guys, kung ano yung pinakamalalim, yun i-akma mo rin dito sa ikakat mo na vinyl tiles. Yan. Iisa-isahin mo po yung portion yan para may i-akma mo rito sa ikakat mo. Kung ano yung pinakamalayo, yun ang kukunin mo. Tapos i-adjust mo rito sa bandang likod. Doon ka magkakat. So, yung sa mga ganitong siroho guys, bali, tiyagaan po talaga ang gagawin mo. Iisa-isahin mo po talaga yan. So, kailangan huwag ka lang mainip. Yun ang ano mo dyan guys. So, ganyan po yan. Hanggang sa makuha mo yung tamang hubog niya at para maikat mo siya ng tama guys. Sa una guys, medyo mahirap pero pag nakuha mo yung diskarte, madali na lang yun. Muna guys. Okay. So, lagyan natin ng panlikit guys. Ito. So yun po, bali na-apply na po natin ng power band adhesive. Yan. Para may kabit na natin yung last na vinyl tiles. Yan guys, bali didikit na natin siya. Yan. Yan. Okay na guys. Ganun po. Ang lagay ng vinyl. So yung vinyl tsaka tiles guys, pag magta-tiles ka, halos same lang yan guys. Bali ang vinyl po at tsaka mga ceramic tiles, halos same lang din ang procedure kung paano ka magsiroho. Pero ang pagkaiba lang po nila yung sa vinyl tsaka ano ay semento po yung sa ceramic ang ginagamit. Halos same procedure lang yan guys. Okay. So, tapos pagdating dito guys, yung dito yung kwadrado niya. So, gagatlaan na lang natin yan para meron tayong palatandaan. Yeah. Guys, bali ito yung mga tanda na yung nilagay ko kanina doon sa pinaka-cover ng manhole. So, gagatlaan ko na ng tanim ng lagari guys para pag nagbara uli, may babaklasan. Alam kung saan yung babaklasan banda. So yun guys, bali ang ginagawa na po natin ay nilalagyan natin ng gatla yung vinyl tiles para dun sa manhole cover niya ng clean out. Yan. Para sa susunod, kung magbara man siya uli, tukoy na natin kung ano yung bubuksan natin. Para hindi natin babasagin yung buong semento guys. Hindi na makasikutan guys. Nangyari. So yun guys, bali dinig ko pa na rin ang tanda yung pinaka-cover guys. Ayan. Ginatlaan ko lang ng kalinang lagari. Para pag ano na uli guys. Ito na yung talagang manhole cover na babaklasin. Guys,
Natapos na rin natin yung pinaka-vinyl tiles itong sahig guys, yung binakbak natin dahil nagbara itong drainage ng lababo natin. So, sana may nakuha kayong kalaman kung paano i-repair ito. Thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you!